Praise God, hallelujah. Mga minamahal, tayo po lahat ay sama-sama pong manalangin. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus o Diyos, sa mga osito malapay noon. Nagpupuri kami, nagpapasalamat malapay noon, hallelujah. Sa kalakasan na taglay namin, malapay noon. Salamat po, malapay noon. Sa bawat yugto ng banal na gawain na natapos na, malapay noon, higit sa lahat, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis na presensya, malapay noon, aming nadama, malapay noon, hallelujah. Malapay noon, sa ganang akin, wala akong magagawa. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi, O Diyos. Sa unang talangin, ang aming puminamahal, ginagalang, ay malapastor, langisan mo. Ang mga salita mo, malapay noon, pagpalay mong bawat sa amin, malapay noon. Especially sa mga baguhan, malapay noon, sa lahat ng narito, malapay noon. At sa pangalan mo, O Diyos, aming sinasaway ang lahat ng demonyo ng pagalilangan. Demons who believe and doubt cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Praise God. Puri po ang ating dakilang Diyos. Bago lahat, maminamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin pinakamamalapay noon. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun din po aking dobleng paggalang, pagrespeto sa ating dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Praise God, hallelujah. At lagi natin pag-alala sa kanilang mga aral at turo. And also our beloved Pastor Linis Almeda, mga minamahal tayo pinagpalang ng malapay sa kanilang mga aral. Praise God. Sa lahat po ng mga beloved children ng ating minamahal na pastor, praise God, ang mga apo, mga manugang, mga minamahal, praise God, hallelujah. At ako rin po'y bumabati ng Happy Father's Day sa lahat po ng ama ng tahanan, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Praise God sa beloved children, grandchildren, mga minamahal na ngayon, ama na rin po ng tahanan, mga minamahal. And also, mga minamahal ko, hallelujah, special na pagbati sa ating minamahal at ginagalang ating mga pastor. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sa mga oras nito, mga minamahal, pag-usapan po natin, mga minamahal ko, ang mabuting ama, a good father. Mga kapatid, Noah is a good example of a good father, mga minamahal. Siya po ay naging mabuting halimbawa ng mabuting ama. At naging mabuting ama ng kanyang sangbahayan, mga minamahal ko, ng kanyang pamilya, mga minamahal. Praise God. So atin muna buksan ang ating unang talata. Dito tayo sa book of Genesis chapter 6 verse 9 at itanong po natin sa 18. The book of Genesis chapter 6 verse 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Verse 18. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. Genesis Kapitulo 6, versikulo 9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahon na niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 9, ang talatay 18. At ang mga anak ni Noe na nagsilunsad sa sasakyan ay si Sem, at si Cham, at si Japit. At si Cham ay siyang ama ni Kanaan. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Noah was just a man and perfect in his generation. Na siya po, mga minamahal ko, ay lumakad sa kalooban ng Diyos. And Noah walked with God, mga minamahal ko. Lumakad siya, nakasama niya ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At si Noah, mga kapatid, ay mayroon pong 3 anak, mga minamahal, na mga lalaki. So sinasabing mabuting halimbawa si Noah, mga minamahal ko. Dahil si Noah po, mga kapatid, ang kanyang mga anak, ang kanyang buong pamilya, mga minamahal ko, ay inihanda na. Inihanda ni Noah ang kanyang buong sambahayan, hindi po para sa buhay dito sa sanglibutan. Everybody say, praise the Lord.
Hindi sa karangyaan ng buhay, mga minamahal. Tandaan po natin, kahit mabigay po natin sa ating mga anak ang lahat ng bagay, pag-aral natin, maibigay natin lahat ng gusto, pero isang napakalagang bagay na makalimutan natin na ituro at ibigay sa kanila, mga minamahal ko. Kung hindi natin maituturo at may bibigay sa kanila ang daan ng kaligtasan at may tuturo ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, baliwala ang lahat ng bagay na ipinundar natin at ibinigay para sa kanila, mga minamahal ko. Napakahalaga po, mga minamahal, para sa ating mga tunay na anak ng Diyos. Napakahalaga para sa atin ang kaligtasan, mga minamahal. Everybody praise the Lord. Kaya nga tayo po ay pinag-iingat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat kung ano ang meron ka. Maaring sasabihin nila, sagana ako sa lahat ng bagay, narito ang lahat. Ito na ang tunay na buhay. Hindi po, mga kapatid. Dahil ang tunay na buhay ay hindi rito sa lupa, mga minamahal. Anytime, mga minamahal, pwede tayo maglaho, pwede tayo umuwi na sa ating tunay na tahanan, iiwan natin ang lahat ng bagay, mga minamahal. Praise God. Yan sabi ng Biblia, sa Luke chapter 12, verse 15. Yan po. The Gospel according to Luke chapter 12, verse 15. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Lucas Kapitulo 12, versikulo 15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kung tayo man ay pagpalain ng ating dakilang Diyos, yan po, mga minamahal ko, ay bilang katapatan natin, mga minamahal ko, sa ating mahal na Panginoon. As a being faithful Christian, mga minamahal ko, yung mga pagpapalang meron tayo, yan ang bunga ng ating katapatan. Pero hindi ito, mga minamahal, ang mga bagay nito, mga minamahal. Hindi dito natatapos, mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Dahil lahat ang ito, mga minamahal ko, na meron tayo ngayon, mawawala ito. Kaya nga ang ating dearly beloved honorable pastor, Evangelist Wildy Stradal Meda, mga minamahal ko, praise God, itinuro sa atin na ating pahalagan ang kaligtasan na meron tayo ngayon, mga minamahal. Katunayan, yan ay pagtatrabaho pa natin. Everybody say, praise the Lord. Eh sabi ng Biblia, okay, makamtan nila lahat, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Makamtan mo lahat ng kayamanan. Buong mundo, mga minamahal ko, na kayamanan sa buong mundo. Lahat ng bagay. Pero ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak, mga minamahal. Mapapahamak. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. Praise God, tayo po'y pinagpala ng ating malapay noon. Dinala tayo sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sa panahon po ni Noah, mas pinili niya ang sumunod sa ating dakilang Diyos. Inakay niya ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang pamilya, mga minamahal ko, na maglingkod sa Diyos. At pinasunod niya ang kanyang pamilya sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko. Praise God. Pinasunod niya yun. Sinigurado niya na ang kanyang pamilya ay maliligtas. Just like our dearly beloved honorable pastor, Evangelist Wildy Stradal Meda. Praise God. Siya rin po'y naging mabuting halimbawa para sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Mas pinili ng ating malapastor ang maglingkod sa Diyos, mga minamahal ko, kesa piliin ang magagandang oportunidad na sanlibutan ito, mga minamahal. Hallelujah! Iniwan ang lahat, naglingkod sa Diyos, mga minamahal, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Praise God! Hallelujah! Nakita natin buong buhay po nila. Naglingkod sa mahal na Panginoon. Nagsimula sa napakahirap na buhay, mga minamahal. Praise God! Ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Nung maligtas kami, 1985, mga minamahal,
Baguhan pa lang ako, lagi na ako nasa pastoral house. Naabutan ko noon kung gaano kahirap, mga minamahal, ang ating banal na gawain. Totoo po, mga minamahal ko, na naghahati po sa isang pirasong isda, mga minamahal. At napakahirap ng time na yun, mga minamahal ko. Oh. At nung kami tinawag ng mahal na Panginoon, sa unang taon, akala namin, ano ba mangyari sa aming buhay? Parang wala itong patutunguhan. Dumating, ako'y inuusig din, mga minamahal. Pero, pinangawakan ko, sinabi ng ating mahal na pastor, hallelujah, pag pinahalagan mo ang pagiging manggagawa mo, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos, pati ang iyong buong sambahayan, mga minamahal. Praise God. Lahat ng sinabi ng ating mahal na pastor, nangyari, mga minamahal. Pinagpala kami ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sinasabi po namin, mga minamahal ko, sa totoo lang, napakasarap po ng buhay namin bilang manggagawa. And praise the Lord. Bakit pagising namin, magpupuri kami sa mahal na Panginoon? Hindi na kami nag-iisip ano kakainin, mga minamahal ko. Hallelujah! Pinuprovide lahat ng ating dakilang Diyos. And praise the Lord. Mga minamahal, nakita kong hirap, mga minamahal. Pero kami nagpatuloy. Praise God. Hallelujah. Sa una, akala namin walang patutunguhan. Pero, dumating ang panahon, kami na natili, nagpatuloy sa kanilang mga turo at aral. Ngayon, mga minamahal ko, kami po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos. Puri ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, sapagkat nung tawagin tayo ng mahal na Panginoon, praise God, hallelujah, bilang manggagawa, nasa para mga 19 years old pa lang ata ako noon, mga minamahal, 18 years old. Mga minamahal ko, full time na ako sa mahal na Panginoon. Tumigil ako sa pag-aaral, tinawag ako ng mahal na Panginoon, iniwan ko lahat, mga minamahal. Hallelujah. Pero lahat ng ito, mga minamahal ko, hallelujah, hindi ko pinagsisihan. Bakit, mga minamahal ko? Hallelujah, kami pinagbuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Sa kanilang mga turo at aral, kami natuto, mga minamahal. Hindi kami marunong magsalita, mga minamahal. Pero silang humubog sa amin, nagturo sa amin kung paano kami gamitin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Sila ay naging mabuting ihemplo, naging mabuting ama natin sa pananampalataya. Hindi lang sa kanyang buong sambahayan, maging sa ating lahat, mga minamahal. Hallelujah. Bago sila umuwi sa ating tunay na tahanan, hallelujah, inilatag na sa atin ano ang kalooban ng Diyos, ano ang dapat natin gawin para tayo po ay magmana ng buhay na wala hanggang, mga minamahal. Praise God. Tunay na tayo pinagpala at nikilang Diyos. Nung tawagin siya ng mahal na Panginoon, ating si Noah, mga minamahal, marahil sa kanyang panahon, marami rin magagandang oportunidad ang naghihintay sa kanya. Sapagkat nung gawin ni Noah, nung inutusan si Noah ng mahal na Panginoon na gumawa ng arka na napakalaking daungan, mga minamahal ko. In other words, sabihin na natin malaking barko sa ating panahon, mga minamahal ko. Praise God. Isipin mo, ginawa niya yun. Ibig sabihin, mga minamahal ko, marunong si Noah. Tama ang sukat, mga minamahal. Balansing-balanse ang ginawa niya, mga minamahal ko. Ito'y lumutang sa dagat, sa tubig, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal ko, merong siyang talento na pwedeng gamitin niya, mga minamahal ko, sa sanlibutan. Hallelujah! Upang siya yayaman, mga minamahal ko. Ngunit lahat ng yun, iniwan niya. Mas pinili niya ang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Embassy, praise the Lord. Katulad ng ating dearly beloved honorable pastor, Evangelist Willie Estrada Almeda. Praise God, ating beloved ng Pastor Linus Almeda. Ang kanilang buong sambayan, mga minamahal ko, ay dinala nila sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, na ngayon, pinagpala ng mahal na Panginoon, lahat tayo ay damay sa pagpapala ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Buksan po natin ang ating aklat. Dito po tayo sa book of Genesis, chapter 6, verse 13, up to 14. The book of Genesis, chapter 6, verses 13 and 14. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pits. Amen.
Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 6, ang talatay 13 at 14. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. Amen. Amen. Tuloy po natin ang basa sa Genesis chapter 6, verse 5 up to 6. The book of Genesis chapter 6, verses 5 and 6. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Genesis Kapitulo 6, versikulo 5 at 6. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasabaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-isip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Dito po sa 6, at nagsisi ang Panginoon ng kanyang nilalang ang tao sa lupa, at nalumbay sa kanyang puso. Amen. Amen. Ito ang dahilan kung bakit si Noah ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal ko, sa panahon nila ay sadyang makasalanan ang tao, mga minamahal. At sabi ng malapit noon, mga minamahal, nagsisi pa nga siya kung bakit ginawa niya ang tao, mga minamahal. Kaya tinawag niya si Noah, mga minamahal, upang gumawa ng isang malaking daungan, mga minamahal ko. O malaking kanilang sasakyan, mga minamahal. Praise God. At sa kanyang, habang ginagawa ni Noah yun, mga minamahal ko, nandun din po yung kanyang pangangaral, mga minamahal ko. Ipinangaral niya ang kaligtasan sa mga tao, mga minamahal ko, na sila'y magbalik loob sa Diyos. Halos umabot ng 120 years, mga minamahal ko, na siya'y nangaral, mga minamahal. Pero anong ginawa ng tao, mga minamahal ko? Nire-reject nila yung pangangaral ni Noah. Isipin mo ba naman, mga minamahal ko, ginagawa ni Noah ang malaking ark ng mga minamahal ko sa gitna ng matinding init, mga minamahal. Kaya iniisip na, maaring si Noah ay hindi na tama ang pag-iisip, mga minamahal. Pero hindi pinansin ni Noah yun. Dahil alam niya, mga minamahal ko, praise God, ang pinagagawa sa kanya ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. So pinili ni Noah ang maglingkod sa Diyos upang ituro ang daan ng kaligtasan. Siya ibinigay ng mahal na Panginoon. Ang ating mga pastor, binigay ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, para sa atin ay kakandili ng karunungan at unawa. Ang sabi ng Biblia, Jeremiah chapter 3, verse 15. The book of the prophet Jeremiah, chapter 3, verse 15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Aklat ng Jeremias, Kapitulo 3, ang talata po ay 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Ibibigay sa atin ang pastor na ayon sa aking kalooban, sabi ng mahal na Panginoon, at kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa, mga minamahal ko. Sapat na makapagtuturo, mga minamahal. Tiyak ang kaligtasan. Marami nagpapastor, mga minamahal. Pero, ano ang aral, mga minamahal ko? Iniligaw ka. Akala ng mga miyembro patungong langit, hindi pala, mapapahamak pala sila. Mga minamahal, ano yung pangaral? 3 persona ng Diyos, wala namang persona sa ang Diyos, mga minamahal. Kahit balik-balik ta rin mo ang Biblia, mga minamahal ko, hindi po naging persona ang Diyos. And God say, praise the Lord. Dahil ang Diyos ay Espiritu, mga minamahal. Praise God. So yun po, ang kanilang pangaral. Once you are saved, saved forever, mga minamahal ko. Saved forever kung mananatili ka sa kalooban ng Diyos.
Everybody praise the Lord. So kaya tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos. Bakit? Sapat ang kanilang mga aral at turo, mga minamahal, at nakita natin ang bunga sa kanilang pagtuturo, mga minamahal. Hallelujah! Anong bunga? Nagbago ang ating mga buhay, mga minamahal. Nagsigaling ang ating mga karamdaman, mga minamahal. At ngayon tayo nagpapatotoo na pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Kung hindi tunay, mga minamahal ko, baka kahit lagnat walang gagaling sa atin, mga minamahal ko. Pero dito, kahit mga ketong pinagagaling ng mahal na Panginoon, kahit anong karamdaman, mga AIDS, mga minamahal ko, ay ngayon malaking problema ng bansa natin. Pinag-uusapan yan, mga minamahal ko. Itong HIV, mga minamahal ko, na pinag-uusapan nila na kumakalat na, mga minamahal. Oh, kaya sabi nila, kailangan daw nila ng spiritual guidance. Ay sino magtuturo, mga minamahal ko? Kung nga magtuturo ay taliwas din, mga minamahal, sa kalooban ng Diyos, wala sa katotohanan. Mga minamahal ko, walang mangyari. Kaya ang kailangan ng tao, yung tunay na salita ng Diyos, purong-purong ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. So tinawag sila ng ating mahal na Panginoon. Ano pa, mga minamahal ko? Sabi ng Biblia, para sa iksasakdal na mga banal. Ephesians chapter 4, verse 12 and 13. The book of Ephesians chapter 4, verses 12 and 13. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yes, amen. Efesyong Kapitulo 4, versikulo 12. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos sa paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Amen. Amen. Tinawag tayo para sa iksasakdal ng mga banal. Gawain paglilingkod sa ikatitibay sa katawan ni Kristo. Mga minamahal ko. So merong pagtuturo, merong pagtutuwid. Dahil kung hindi sila nagturo ng pagtutuwid, mga minamahal ko, ay baka ngayon hindi natin alam kung anong ginagawa natin. Hindi natin alam kung ano kalooban ng Diyos, mga minamahal ko. Pero sila po'y nagturo ng pagtutuwid, mga minamahal ko, para maging sakdal tayo, maging banal tayo, maging righteous tayo, mga minamahal ko. Dahil hindi tayo pwedeng umakyat sa langit na hindi tayo matuwid, mga minamahal. Kaya nga tinuturo sa atin ang tama upang maging sakdal tayo at tayo po'y maging karapat-dapat pagpasok sa langit, mga minamahal. Everybody praise the Lord. Na hanggang ngayon, piniperfect po tayo. Nasa process po tayo ng pagtutuwid, mga minamahal. So bago dumating ang mahal na Panginoon, tayo po'y sakdal na, handa nang pumasok sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Manatili lamang tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Sapagkat sabi rito, hanggang sa abutin ng lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng kanyang pangatawan ng kapuspusan ni Kristo, mga minamahal ko, upang tayo po'y maihanda, mga minamahal ko, sa buhay na wala hanggan. Praise God. Ituloy po natin ang basa, Ephesians chapter 4, verse 14, mga minamahal. Praise God. The book of Ephesians chapter 4, verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Yes. Dito po sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 14. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala ng magkabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Amen. Sila'y nagturo sa atin, mga minamahal, upang tayo po ay lumago sa pananampalataya, mga minamahal. Hindi maging bata sa pananampalataya. Dapat tayo lumalago sa pananampalataya sa kanilang mga turo at aral. Mga minamahal ko, yung mga aral at turo nila, mga minamahal ko, huwag natin kalilimutan yan.
Hindi lang natin napakinggan yan, kundi, mga minamahal, sinasariwa natin ang kanilang mga turo at aral, mga minamahal. Hindi lang sinasabi natin, inaalala natin, kundi yan po'y sinisikap natin na ito po ay tuparin natin, gawin natin, mga minamahal. Dahil sa ating pagtupad, mga minamahal ko, tayo po ay magiging sakdal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi pwedeng nakikinig lang tayo. Sisikapin natin yan. Pag sinikap natin, tutulungan tayo lumalapay noon na gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng, mga minamahal ko, lagi natin sabihin, mga minamahal ko, tao lang tayo. Totoo yan, mga minamahal ko. Pero, ang gusto na malapay noon, tutulungan din natin ang ating mga sarili na gawin natin ang kalooban ng Diyos. Sinasabi nga nila, nasa tao, mga minamahal ko, ang gawa at nasa Diyos ang awa. Totoo po yan, mga minamahal ko. Kung hindi ka nagsisikap, mga minamahal ko, hallelujah, walang pagtulong ng Diyos. Pero pag nagsisikap ka, pag nakita na malapit na gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos, nahihirapan ka pero sinisikap mo, diyan ka tutulungan ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Gusto mo pagpalain ka na malapit pero hindi ka nagtatapat. Paano ka pagpapalain? Oh. So gawin natin, mga minamahal. Dahil sa ating pagsunod, diyan tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Kaya lahat ng sumunod, mga minamahal ko, pinagpala ng malapay noon. Lahat ng pinagpala, taas ang kamay. Ibig sabihin, mga minamahal ko, kaya tayo pinagpala dahil tayo sumunod. Everybody say, praise the Lord. Kaya, sundin natin, mga minamahal, ang mga aral at turo na kanilang iniwan sa ating mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, si Noah po ay tunay na pinagpala ng ating malapay noon. Genesis chapter 6 verse 8, mga minamahal, and 9, praise God. At ang ating last verse, Proverbs chapter 15 verse 3. The book of Genesis chapter 6, verses 8 and 9. But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Dito po sa aklat ng Henesis, Kapitulo 6, ang talatay 8 at 9. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Amen. Amen. Lumakad siya na kasama ang Diyos, mga minamahal. At siya po, mga minamahal ko, ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng ating malapay noon. Siya'y pinagpala ng ating malapay noon, mga minamahal. Praise God. Kaya sinasabi ng Biblia, mga minamahal, praise God, the eyes of the Lord are every place, beholding the evil and the good, mga minamahal ko. Ang mata ng malapay noon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at mabuti, mga minamahal ko. Kaya tayo po ay tunay pinagpala ng malapay noon. Kung paano si Noe lumakad na matuwid sa harapan ng Diyos, lumakad na kasama ang Diyos. Kung tayo rin po, mga minamahal ko, ay lalakad sa katuwiran ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, mga minamahal ko. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Higit sa lahat, mga minamahal, tayo po ay maging tagapagmana ng buhay na wala hanggang, mga minamahal. Purihin ang ating malapay noon. Pinagpala po tayo ng ating malapay noon. Hallelujah. Si Noah ay naging mabuting ama ng kanyang buong sambahayan, mga minamahal. Praise God. Sinikap niyang dalhin ang buong sambahayan niya makasama sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal ko. So nakita natin yan sa buhay ng ating mga pastor. Kaya sabi ng Biblia, kung nakita natin sila naging mabuting halimbawa, tularan pa nga natin sila, mga minamahal ko, yung kanilang paglilingkod at tiyak ang ating kaligtasan. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay. Purihin ang ating dakilang Diyos. Awitan po natin ang ating malapay noon, mga minamahal ko. Hallelujah. Tunay po, napakabuti ng malapay noon. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, mga minamahal ko, hindi po nagkukulang ang ating mahalapay noon. Ang ating Ama sa langit na napakabait, mga minamahal. Hallelujah. Tapat ang mahalapay noon sa buhay natin, mga minamahal.
kung paano siya naging tapat sa mga tao ng Diyos. Mga minamahal ko, kung tayo rin po'y magiging tapat sa Kanya, mga minamahal ko, mas higit na magiging tapat ang ating dakilang Diyos para sa ating lahat, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal at Panginoon, mga minamahal. Minsan pa natin pagbulay-bulayan ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Mga minamahal, tunay na tayo pinagpala ng mahal at Panginoon. Hindi tayo basta nakarating sa gawain na ito, kundi may ginamit ang ating mahal at Panginoon para sa ating kaligtasan. Mga minamahal, nagbigay ng buhay, nagsakripisyo, mga minamahal. Iniwan ang lahat para sa pagtawag ng Diyos. Tayo ipinapanalangin, mga minamahal, araw at gabi, mga minamahal. Nag-aayuno na nalangin, mga minamahal, walang patid. Hallelujah. At ang naging bunga nito, tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Napakapalad po natin, mga minamahal. 1,000 stories of what